Did you ever think you would see Manny Pacquiao in a matchup? 1,000 screaming fans here for the first event ever at the Edion Like this? Not at all, but I love to see. Arena, Osaka. Marami ang nabigla ng mga boxing fans nang masaksihan ng buong mundo kung gaano kalaki ang kalamangan nitong pambato ng Japan kontra sa ating pambatong si Manny Pacquiao. Kahapon lamang ay nagharap sila para sa kanilang official weigh-in. Si Manny Pacquiao ay tumimbang ng 68.5 kg, habang ang pambato ng Japan ay tumimbang ng 68.7. Bagamat hindi nagkakalayo ang kanilang mga timbang, ay hindi mo maitatanggi na malaki ang kalamangan nitong pambato ng Japan pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay. At makakatiyak tayo na pag-akyat nila sa lona mamaya lamang ay mas bibigat pa itong pambato ng Japan. Ito man ay isang exhibition fight para sa kanila, ngunit tila ituturing nila itong totoong laban sa ibabaw ng lona. Hindi biro din para sa ating pambansang kamao ang lumaban sa isang bata at mixed martial artist fighter ng pambato ng Japan, dahil hindi rin ito basta-bastang manlalaro. Bagamat may limitasyon sa kanyang laban dahil boxing ito, ay mayroon din naman ito angking lakas na kayang magpatulog ng mga kalaban. Sa kanyang 27 panalo ay 14 doon ng knockouts at may 8 talo pa lamang sa kanyang kartada. Ngunit ang kanyang naging huling laban ay natalo ito via submission noong December 31, 2023. At ang kanyang pagbabalik ngayon sa ibabaw ng lona para sa isang exhibition boxing match ay sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Hindi naman bago para sa ating pambatong si Manny Pacquiao ang lumaban sa mga malalaking kalaban. Kung ating matatandaan, ay walang awa na itong ginulpe ang mas matangkad na si Antonio Margarito. Ngunit yon ay 14 na taon nang nakalilipas. Hindi natin alam kung kaya pang makipagsabayan ni Manny Pacquiao sa mas batang boksingero at sa mas malaking kalaban na tulad nitong pambato ng Japan na si Rukiya Anpo. Si Manny Pacquiao ay may edad na ngayon na 45, habang itong pambato ng Japan ay 28 years old pa lamang at mayroong napakasariwang stamina at may angking liksi bilang isang batang fighter. Kung ating mapapansin sa mga laban nitong pambato ng Japan, ay meron itong angking bilis. At kung boxing naman ang pag-uusapan, ay meron itong mga pamatay na kombinasyon na dapat pag-ingatan ng ating pambansang kamao.
22年だいぶこう格闘技に向き合うNgayon ay muli naman natin balikan ang isa sa mga pinakamalaking nakalaban ni Manny Pacquiao sa sports ng boxing. Ito ay si Antonio Margarito. At sa gabi ng kanilang laban ay kitang-kita kung gaano kalyamado ang Mexicano. Pagdating sa tangkad at haba ng mga galamay nito ay parang napakahirap pasukin ng mga opensa. Ngunit ang tanging baon lamang ng ating pambansang kamao sa ibabaw ng lona ay ang liksi at abilidad kung papaano atakihin si Antonio Margarito. Sa ika-4 na rounds pa lamang ay bakas na sa mukha ni Antonio Margarito ang mga pinsalang kanyang tinamo sa mga atake ng ating pambansang kamao. Subalit naroon pa rin ang mga bigat ng suntok ni Antonio Margarito at ang kanyang pinupuntirya ay ang katawan ni Manny Pacquiao. Sa bawat atake ginagawa ng ating pambansang kamao kay Antonio Margarito ay mas lalo lamang nagiging malala ang sitwasyon ng Mexicano. Kaliwat kanang bigwa sa ulo at sa katawan ang tinatanggap ng Mexicano. And if you notice, his body form is bending over as if he's seen it from the back. When you start to get hit hard by somebody like Manny Pacquiao, creating angles, no way Margarito can claim it. No way Margarito claims it because that's too much side to side. Sinubukang cornerin sa lubid ni Antonio Margarito at paulanan ng suntok ang ating pambansang kamao. Ngunit sadyang madulas ang ating pambansang kamao at mabilis itong nakaiwas sa mga atake ng higanteng Mexicano. Kahit anong salag ni Antonio Margarito sa mga opensa ni Manny Pacquiao ay lumulusot pa rin ito at tumatama ng mga solido na siyang mas lalong naging delikado ang Mexicano.
halos hindi na makilala ang mukha ni Antonio Margarito dahil sa lakas ng mga suntok ng ating pambansang kamao. Pacquiao said leave it there. I want to use it as a target. That's a fighter. Greatest offensive fighter available. That was a right hook from Pacquiao. Another measure of redemption for Margarito. Even though he's the villain with the hand wraps, he was behind to getting the count. He outlooking towards the left hand. Hanggang sa huling sandali ng laban ay hindi sumuko ang Mexicano. Simula round 1 hanggang round 12 ay tinanggap ni Antonio Margarito ang parusang ibinigay sa kanya ni Manny Pacquiao. Pero bagamat nanalo ang ating pambansang kamao, ay tila may inenda ito matapos ang laban dahil sa hindi birong bigat ng suntok sa dibisyong kanilang nilabanan. Different guys every time out, and they're all so big. Kaya naman sa pagkatapos ng laban ito ay natanong si Manny Pacquiao sa isang interview kung balak pa niyang depensa ng kanyang titulong nakuha. Agara naman na sumagot na walang alinlangan si Manny Pacquiao na hindi na niya ito dedepensahan at inamin niya na hindi niya kaya ang bigat ng mga suntok sa junior middleweight division. Your junior middleweight title? No, give it to the never mind. Bago magtapos ang video ito ay gusto ko lamang i-shout out si Janmer Garcia ng Macau. Maraming salamat sa inyong suporta. Kung nagustuhan nyo ang video ang tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.